Guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. You are positive right now, inspired, and parang nagsasalbing inspirasyon sa mga nawala na ng, kung nakita nyo, patay yung parang mamamatay na isda. Sa mga nawawala na ng pag-asa, parang patay na yung kanilang pag-asa ba sa buhay. Parang nagsasalbing inspirasyon ka, o nagbibigay buhay, or parang nabubuhayan sila ng loob, maaaring ganun, no? Wala na ding deceit na tatalab sa'yo or makapang-manipulate or mag-create ng illusion sa iyong isipan. Wala nang deceit na may-unite sa'yo, wala nang deceit na magtugumpay against you, no? And ma-receive kang blessing, and because merong dito, merong ibon, parang dove na puti. So, maaaring yung blessing na yung galing sa Holy Spirit. O galing yan siya sa kalangitan, guys, no? Yung blessing na yan. At pag na-receive mo yan, nako, mag-umpisa na mag-grow. Yung mga blessing, kung ba, padami ng padami, pag-grow ng pag-grow yung mga blessing na ma-receive mo. And parang maging masarap na yung buhay mo, maliwalas, peaceful, and full of courage ka, and you will truly live a life na may freedom ka, no? You are free from any, deceit, from any negative na buhay, no? Kasi sa mundong to ay may mga nagsisend kasi ng mga negativity or mga deceit. So, mag-uumpisa na para bang pag na-receive mo na yan, umaring na-receive mo na yan, tuloy-tuloy na yung peace, harmony, balance, and yung may freedom ka, no, sa buhay, and patuloy na yung mag-grow, maaaring yung finances mo, kaperahan mo, kung ano man na aspeto ng buhay mo, no? And maaari ding new love ito, no? New relationship, and two of wands. Maaaring hindi ka lang ganun ka brave ngayon na pumunta sa ibang lugar o mag-travel para pa nag-walk ka, no? Or else, pwede din yung two of wands dito kung may pupunta sa'yo na gagawa ng injustice, hindi natuloy. Hindi siya natuloy kasi nagkaroon na ng justice, balance, parang hinahatulan na o nahatulan. More clarification with two of wands in reverse. Unstable itong or unstable, or kaya ay hindi panatag yung isipan nitong gustong puntahan ka o may sinisend sa'yo to. So, mas pinili niya na lang na mag-relax siya, na yung mamuhay siya ng komportable siya. Or else this is a person na hindi natuloy sa pupuntahan niya o hindi natuloy sa balak niyang puntahan ka o ikaw may gusto niyang puntahan. Yan ang magkakaroon ng balance inyo. Or parang ikasal kayo, magkaroon na ng balance, justice, justisya kung hindi siya natuloy sa pagpunta sa iyo, kung gusto niyang puntahan ka para magkaroon ng balance sa inyo. Magkakaroon na ng justisya, guys, kung kunwari pinigilan to na puntahan ka. Yan.
Naging unstable kasi yung isipan ng person na to. No? Kaya pinili niya yung, alam niyo, enjoy yung buhay niya na wala ka sa buhay niya, na hindi ka nilang puntahan, ganyan. Pero magkakaroon ng hustisya or balance na pati. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo, itong tao na to. Very interested and very courageous sa mga spicy, pero nag-hold back lang siya mag-message. Itong tao na to. Pero magkakaroon din ng hustisya. Kung pinigilan to, may ginawang deceit dito para hindi kanya mapuntahan, para mag-focus na lang siya sa sarili niya. Kasi may gumawa ng deceit eh. Ma-release niya ang ma-let go tong ginawa, sinend sa kanya ng kaaway at hindi na din makapanghadlang itong mga kaaway nito. Yan. Hindi na makapang-atake itong mga kaaway nito. You know, hindi na sila maging brave, courageous na hindi na maging buong loob nila makapang-atake kasi siguro sablay, ano no? Sablay. For once, kasi unstable na din itong mga kaaway na itong mga witches, sa mga kampo ni Satanas yan. Five of Pentacles. Pero pag namatayan sila, doon yun sila sa kung saan ilagay sa Satanas, siyempre sa impyerno. Kampo ni Satanas yung inuutos sa kanila ng Satanas, yun yung sinusunod nila kahit alam nilang mali. Nainggit lang, okay, umiran pagkagahaman, ay maatake na ng scheme in deceit, witchcraft. Hindi ba tulad ng ganyan? Hindi ba bibigyan ng ganang hustisya yung mga biktima ng ganyan? Five of Pentacles and reverse. Makarecover ka na din sa kaysa yung na-left out, yung nag-cold ka, o nagdusa ka, o kung nagkasakit ka, or yung inabandon ka, yung ganun ba? Anything na nagdusa ka, nahirapan ka, or dumanas ka ng financial crisis, ganyan. And makukumpleto na din yung tools mo. Hindi ibig sabihin na mangulam ka. Hindi ibig sabihin na gagawa ka ng witchcraft ha. May magician lumabas yun. Hindi yan sa witchcraft. You know, kasi ang guide natin dito ay celestial being, hindi evil forces. Hindi ako magpapaguide sa evil forces, ay ako mag-guide dito ang evil forces. Sa God ako nagsisik ng guidance. Okay? Ito ay hindi yan siya witchcraft ha. Hindi witchcraft ang gagawin mo kasi you know, witchcraft at mga spells, conjuration, any forms of witchcraft or sorcery or any forms of spell sa evil forces yan. Ang nagtuturo niyan at nagtitempt sa mga tao na gumawa ng ganyan, alam niyo kung ano? Fallen angels, mga evil forces, devil, fallen angels, ganyan. So ito, yung magician dito and the Hierophant, no? Kompleto na yung tools ninyo. Para makatulad kay Moses. Kaya mayroong mga magician nung panahon pa na yun, no? Mayroong mga sorcerer na, no? Nung panahon ni Moses. Di ba yun nga yung mga yung nagagawa din nilang ahas yung tungkod nila, mga sorcerer yun ng parowa, di ba? Meron ng mga sorcerer ng panahon na yun. Panahon ni Moses, ng panahon ni Moses. Kahit nung panahon pa ni Noah, meron na, no? Yan nga din yung mga tinutumbok ni Noah ni Noah din. Ni Enoch pala, si Enoch pala yun. Tinutumbok niya. Parang kumbaga, galit na galit din siya sa mga witches, wizard, kasi yan ay demonic na yan siya. At sinusumpa ng God yan, katulad ng mga nanay na Nephilim. Diba? Sinumpa ng God yun, naging siren sila. At kaluluwa nila, doon sa impyerno. Ganon ang parusa ng God sa mga ganyan. Ganyan ang gawain. Magician. Makompleto na yung tools mo. Tools saan? Para ikasal kayo ng person mo. Hindi ibig sabihin na gagawa ka ng witchcraft or spell ha, para lang mangyari yan. Pag nasa side ka ng God, hindi mo kailangan gumawa ng ganyan. Hindi ka gagawa ng mga ganyan. Okay? God na mismo ang
magsasama sa inyo. Yung tool na ibig sabihin dyan na tool, kumbaga brave ka na, courageous ka na, positive ka na, flexible ka na, ganun ba? No? You're capable, wala nang mapagpa-hold back sa inyong dalawa, ganun ba? To be together, hindi na ma-manipulate yung isipan ninyo ng mga kampo ng kadiliman, ng mga witches and wizards, ng mga evil forces, yan. Ganyan na tools yung makumpleto na, no? Hindi na kayo makontrol, hindi na kayo ma-manipulate, hindi na kayo ma-restrict kasi kumpleto na yung tools na eh. Kumbaga may pansalab na kayo, hindi na kayo ma-manipulate, hindi na kayo makontrol ng mga sa kadiliman. Kasi bakit? Nangontrol, gusto na mamigil, madlang, kasi nga against nga yan sila sa plano ng God ang mga yan. Sabihin na natin madami sila at nagkakampihan sila. Oo, at nasa Bible yan, madaming evil dito sa mundo. Madami man sila, pero saan ang ending nila? Impyerno. Di ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Madami nga. Nasa Bible yan, madami ang pinipili yung maluwag na daan. Yung papunta sa impyerno. Ano sabi ni Jesus Christ? A very few yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Pero, tingnan nyo yung sa papunta sa impyerno. Ang dami. So, ibig sabihin, madami talagang evil dito. Kaya, ang ginagawa ng mga ganoon, nagtutolerate ng kapwa nila. Nagtutolerate sila kasi sila daw makasalanan din. So, instead na baguhin na ng sarili nila, transform, if they will change, they should change their heart, ang ginagawa nila? Tinotolerate nila yung inggit nila, pagkagahaman nila, yung paggawa nila ng injustice, ganun din yung kapwa nila. Ayaw nila ng correction, ayaw nila ng warnings. Ayaw nila na i-reveal ang katotohanan kasi mas komportable sila magsinungaling at mang-manipulate. Madaming ganyan dito. Kaya ayaw mo ng mga reading ko eh. Ng mga ganun eh. Ayaw din magsibago. Gusto nila yung, alam niyo yun, yung ways ng mga, alam niyo yun. Yan ang tinatawag na evil ways. Humans ways na evil ways. Ganon. Ganon yun eh. Di baling magsalita ako na ganyan kahit katotohanan man yan. And that is my mission from God, to reveal the truth, to warn people, to correct. Ang mga tao, maraming taong baluktot eh. Kung alin yung masama, injustice para sa kanila, tama. Sa mga baluktot ha, sa mga ganon. Pero remember guys, yung mga sanay, komportable sa human's ways, lalo mga evil ways. Remember, God's ways are different from human's ways. Is different from human's ways. Kaya nga, pili lang talaga ang mga pinapapasok sa langit, yung mga righteous souls. Yung pinili maging righteous at maging, righteous. Alam mo yung righteous, obedience sa God. They follow God's rules. Alam mo yung matuwid, yan, ng mga tao. Yan ang righteous, mga matuwid. Kumbaga, ayaw nilang gumawa ng mga masama, evil, injustice, deceit and scheme, mga evil doings like witchcraft, and ayaw nila na pakinggan o sundin yung inggit na naramdaman nila. They reject that. Ayaw nila ng ganyan. Hindi nila tinotolerate yung ganyang emotion o pakiramdam, yung inggit na yan. Instead, kinokorek ng mga righteous ang kanilang sarili. And then, yung naramdaman nila na greediness, hindi sila greedy, ang mga righteous. Ganun ang taong righteous. Anyone can be righteous if they want to. Kung gustuhin ng tao. Yes, hindi madali. Hindi din naman talaga madali makapasok sa langit eh. Kaya ano sabi Jesus Christ, very few yung nakakasumpong na daan papunta sa langit. Kasi very few yung righteous eh. Ano pa sabi Jesus Christ? Only righteous souls ang nakapasok sa langit ng mga souls. Madalang lang talaga doon sa Garden of Eden. Doon yan nilalagay yung mga kaluluwa ng mga tao. Sa Garden of Eden, yung mga napupunta sa langit na kaluluwa. At least sila peaceful doon, masaya, no? Eh sa impyerno, madami nga sila, puro naman sila pagdurusa doon. Puno nga sila doon. Pero puno naman ng suffering sila. Mga puro pagdurusa sila doon, puro suffering inaabot nila doon.
Kasi pinili nila yung maging masama, yung gawin ang injustice, deceit, scheme, evil, witchcraft sa kanilang kapwa. Instead na magbago, mas pinili nila yung deceitful sila, evil doers, mga ganyan. They continue keep doing evil, mga ganyan ba? Tapos sabihin ko yung katotohanan, sabihin pa, ako salbahe? Wow! Kasi baluktot sila. Ako pa daw salbahe. Wow! Sila ang sumasalbahe sa akin eh. Sila sumasalbahe sa kapwa nila eh. Sila ang gumagawa ng injustice. Ako yung ina-reveal ko lang katotohanan. Oh. Sinasabi ko lang katotohanan. Salbahe ba yan? Mission ko pa yun from God Salbahe ba yun? Ako yung sinalbahe Yung kapwa nga na sinalbahe nila kapwa tao nila dahil lang sa inggit nila at pagkagahaman nila Oh. How dare they are to say na salbahe pa ako. Sinusunod ko lang ang mission ko from God. Ginagawa ko yung mission ko from God. And I'm telling the truth. And the truth I reveal is from God. Ito na lang sa Bible. Hindi ba totoo yan? Yun ang sabi ng God. Yun ang sabi ng mga prophet. Yun ang sabi ng Jesus Christ. Kung ano nabanggit mo. Hindi ba totoo yan? Ayaw na maraming tao tanggapin ang katotohanan. Maraming tao ayaw nila ng korreksyon. Ayaw nila ng warning. Kaso lang, hindi naman nila mabago yung rules ng God At yung parusa ng God sa mga alam niya na. Book. So maging ganito yung buhay mo. Masagana, prosperous. Maaaring mangyari na yun soon sa'yo. Mamuhay ka ng masagana nitong tao na to na ikasal kayong dalawa dahil Hierophant Ibig sabihin, kahit ano pang sitwasyon ninyo ngayon, kahit gaano ka-complicated, walang posible. No? Dahil God mismo ang sumusuporta sa inyo. Kahit pa sabihin natin na may asawa yung isa sa inyo, o kaya may partner, ikaw yun ang will ng God na pagsamahin kayo. O baka may partner yung isa, may karelasyon, baka ginayuma lang yan ang partner niya, ang karelasyon niya, uso pa naman gayuma ngayon. Mabulong-bulong lang maka-affect na talaga yan sa isipan ng tao, makapang-manipulate yan siya, makapang-control sa isip niyan, sa thoughts, emotion. Pag na-reveal ko dito yung katotohanan, ay, nagalit sila, nabuking daw sila. Anong gumagawa niyan? Naging aware na yung ginagawa nila. So, yun ang purpose ng God. Kung bakit pinapareveal niya yung truth sa kanyang mga servants. Kahit tumawa pa sila, laman na lang nila yun afterlife. Kasi yung mga foolish, tumatawanan ng katotohanan. Ang mga servants ng God na nag-reveal ng katotohanan. Tapos pag i-punish pa sila, sabihin, ihaatulan sila sa impyerno, tapos sila sa impyerno. Tuwa, baliw daw. Malaman natin pagka sila ay namatay, hindi ba sila may impyerno. Yun na sa Bible. Kung ano na sa Bible, yun ang totoo. No? Baka sabihin nila, ano nang pakialam mo kung may impyerno kami. Wala akong pakialam sa kanila. No? Yun ang sagot ko. Wala akong pakialam sa kanila, ginagawa ko lang mission ko from God. Dahil yun naman talaga mission ko. To reveal the truth, to warn and correct people. Wala akong pake sa kanila. Sa mga ayaw maniwala. Wala akong pake sa kanila. Ginagawa ko lang ang mission ko from God. So yan, book. Okay, so talagang may kasala na mangyari ito, guys, no? Masagana at kumpleto yung maging buhay ninyo. At, pero parang mukhang simple lang kayo, magpakain ka ng mga hayop, ibon, ganyan din yung gagawin. And protected ka ng liwanag mo. Protected ka ng Jesus Christ, protected ka ng God, para, peaceful yung inyong buhay, harmonious, there's balance, harmony, peace, para happy kayo, enjoy ninyo yung buhay, fulfilling, ganun ang buhay ninyo. And, masaya.
ma-enjoy yung buhay, mamuhay ka ng gustong-gusto ninyong buhay. O ganyan ba? No? Para bang ang saya lang mamuhay. Yun yung mga inggitira kasi, mga greedy. Ayaw nilang makita na masaya yung iba. Hindi nila matanggap. Ang gusto na sila masaya. Diba? Mayroon yung greediness. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking karyan. So, tingin na lang masave sila. O yan, peralin nila, greediness. Hindi. Doon sila itapok sa impyerno. Saan pa ba? Ayaw mo ni Jesus Christ tanggapin sa karyan niya mag-greedy. Matatanggap sila kung magbago sila. Kung maging ano na sila, hindi greedy. At kung iniiwasan na nila yung paggawa ng masama, evil, scheme, and deceit. Kung pairalin nila ang kabutihan sa kanilang mga puso, if they change their heart into pure and loving and kind-hearted, na hindi na evil yung puso nila, lalo kung naging righteous na sila, hindi, that's good for them. Check. Mapasok sa langit pag righteous. Diba? Yun ang sabi ni Jesus Christ na ang mga nakakapasok sa langit ay yung mga righteous souls or the righteous souls. So yan, stork, gentleman, lady. Mari may makita kang tao na may hawak na ano ba, na stick, kawayan or stick. This is courageous, parang tigre lang, courageous, buong loob, walang takot, no? Parang ganun, wala siyang takot, parang tigre no lang takot ba, parang predator, parang ganun siya. Dominante, parang ganun, ano siya, yung parang tiger, no? Walang takot, napaka buong loob, matapang, no? Ganon, na alukin ka, na mamuhay ng, yung mamuhay kayo sa, ano, sa place na may ibon doon, no? Sa place na yan, store ko, at mamuhay ka ng malaya doon, like, yung ibon na malaya, no? Yung freedom, malaya na mamuhay ng masaya, peaceful, and yung mataas yung status ko si lady or respected in society, yung ganyan. Whip. So, umiyak yung tuta ko eh. May offer talaga siya sa'yo, guys. So, gentleman, fresh, bagong offer to from this person. May green, no? Sight. Ito yung offer niya din sa'yo na, so may whip na, may ano siya, meron siyang yung parang latigo doon para hindi makalapit sa inyong mga evil. Ganon. May latigo siguro to doon sa bahay nila. O may bahay dito. Tapos magtatanim kayo sa paligid ng bahay ninyo. Magtanim-tanim na kayo para mamuhay ka ng, alam nyo, fresh yung kinakain, at mamuhay ka ng peaceful doon. Ganon, may offer sa'yo na ganyan. Ano ba yung offer nun sa'yo? Maliban sa ganyan. Yun ang offer niya eh. So yung, alam mo hindi ka nag-all back na mag-take na action. Alam mo yung passionate ka na and active yung buhay mo. And simula nung buhay, active kang kumanta, active kang magbasa, active kang gawin ang gusto mo, magsulat, or anything na walang nagpapa-hold back. Hindi ka na-stuck, hindi ka confused, hindi ka napipigilan, hindi ka natatakot na gawin kung ano yung gusto mo na passionate ka. Like kung gustong kumanta ka ng kumanta, na passionate ka na walang pumipigil, wala nang papay-stuck sa'yo, wala nang papakonfuse sa isipan mo. Yung ganon. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.